I-share ko po sa inyo ang topic, halo po sa ating passage. Tatatlong talata, pero napaka-importante, napaka-masustansya, at napaka-significant sa buhay po ng bawat isa sa atin bilang mga kumikilala sa Diyos, nakakilala na sa ating Panginoon, or needed na makakilala ng personal sa ating Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe na to na living by faith is the true Bible faith. Bakit ko po sinabi na ang totoong biblical na pananampalataya ay yung pamumuhay o pag-step out sa pananampalataya? Kasi marami pong mga iba't ibang klase ng pananampalataya meron ang mga tao. Although naniniwala ang lahat na may Diyos, pero ang response ay magkakaiba, ang basis ng pananampalataya iba, ang object ng pananampalataya iba, at kadalasan ang pananampalataya ay maaring nagmumula sa tradisyon, pananampalataya na naipasa ng kinagis ng relihiyon o ng mga tao noon, ngayon na itinuturo ang maraming bagay about God, about His Word, at nagbibigay ito ng pagsasalin-salin ng pananampalataya na sinasabi nila sa Diyos, sa salita ng Diyos, only by tradition. Dahil walang tunay na conversion sa puso, kundi tinanggap lang na aral o turo, at yun ay tinatawag na traditional faith. Ang isa pa ay ang tinatawag na intellectual faith. Ito yung may nabasa, may narinig, may natutunan, may natanim sa isip, pero ang puso at buhay hindi naman talaga na born again, hindi na convert, hindi na regenerate, hindi talaga personal na nakakilala sa Panginoon, pero may head knowledge, maraming kaalaman, and that is also a faith. Lamang tinatawag ito na intellectual faith. At meron pa nga, nakakasyak to ha, this is biblical, na may faith na tinatawag na demonic faith. Yan, wag niyong tingnan na inyong mga katabi. Demonic faith, gaya ng faith ni Satan o ng mga diablo, na kapag ka narinig nilang Word of God, na-encounter nila si Jesus Christ, nanginginig sila, di ba? Takot na takot. May faith din sila sa Panginoon. Ang mga diablo, si Satanas, ang mga evil spirit, pero ang faith nila o takot nila sa Diyos, pagkilala nila sa Diyos, ay hindi humantong sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. They just know God, they have faith in God, but they are not saved by their faith. So, the faith na ating makikita in our passage ay saving faith. Tunay, biblical, totoong pananampalataya na nakakapagligtas ng kaluluwa. May hatid na kaligtasan ng kaluluwa. And that is what I called the true Bible faith. At ang may true Bible faith ay namumuhay sa pananampalataya. Namumuhay sa pananampalataya. Like the thief on the cross, remember? Dalawa sila doon, pero yung isa lang ang nanampalataya. Ang sabi niya kay Jesus, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo naman ako. The criminal, the thief said. Excuse me. And the Lord responded immediately to that criminal. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. So ano naging dahilan para iligtas siya ng Panginoon? Para siya ay ipagsama ng Diyos sa langit? Yung kanya pong saving faith, totoong faith, personal saving faith sa Panginoong Jesucristo. If not, hindi po siya pangangakuan ng Diyos ng kaligtasan. A lot of people in the Bible, may pagkilalang ginawa sa Diyos, may paghahandog sa Diyos, may pagsunod sa Diyos. Pero later, na-reveal at alam ng Diyos, wala namang nalilihim, na hindi sila tunay na nananampalataya sa Panginoon. Sila yung mga tinatawag na false believers, false Christians, false na mga professing saints lang. Kaya sila ay napahamak at hindi nakasumpong ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. So, the question na gusto ko pong i-raise about isa sa atin today, based sa atin pong topic, living by faith is what the true Bible faith na itinuturo po ng ating passage. So kung ano ang nagsasummarize
sa katotohanan yan that the true Bible faith has to be a faith that is lived out. Isang buhay na pananampalataya nagliligtas at ipinapamuhay, na ipapamuhay na klase ng pananampalataya. So, anong isang summary ng katotohanan ito? That the true Bible faith is to live by faith. Number 1 is substance. Pakisabi nga po natin, substance. Yan pong word na yan ay kinuha ko sa New King James Version. Ayan po, sa English, nabasa na po natin, pangalawang beses na po ito, that says, now faith is the substance of things hoped for. Ayan, linaw po, nandyan siya. Ano ba ibig sabihin ng substance? Substance means essential nature, a fundamental or characteristic part or quality. Or, substance literally means to stand under, to support. So in one word, ang substance ay hindi lamang po laman, karga, quality, man din ay maikukumpara po sa pundasyon ng isang bahay, ng isang building. Pakisabi nga po natin tong word na to, foundation. Pundasyon. Di ba? Ang pundasyon ng isang structure, building, bahay, ang nagpapatibay doon po sa itatayo na structure sa isang bahay. Kung gaano kalalim, katibay yung pundasyon, ganun po magiging katibay at katatag ang structure na itatayo po sa pundasyon na yan. So ang substance I suppose, synonym ng foundation. Kaya ang pananampalatayang totoo, galing sa Diyos, nagbibigay ng kaligtasan, ay masasabi nating pundasyon. Na ang hatid ay confidence and assurance sa isang tunay na believer at mananampalataya ng Panginoon. In other translations, yan po ang direktang nakasulat. Patungkol po sa faith, patungkol sa substance, patungkol po sa foundation. It says there, faith is the confidence. Yan ang ginamit. Hindi po ginamit yung assurance. Ginamit na ibang translation yung substance o foundation, pero may translation ginamit ay confidence. So all these words, mga kabatid, ay bumabanggit sa inner quality ng isang tao, believer ng Panginoon, which is so important sa kanyang buhay as a believer Christian sa iglesia ng Panginoon, sa kanyang buhay bilang mananampalataya. So, if a believer has faith, siya ay magkakaroon sa kanyang sarili ng confidence and assurance na ang mga pangako ng Diyos, salita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos, ay totoo, and most of all, mga pangakong matutupad, tutuparin ng Panginoon. I suppose, every believer ng Panginoon na tunay nakakilala sa Kanya ay nagkaroon po ng ganito pong confidence. Hindi lang sa kapahayagan, katuruan, katotohanan, kundi sa pangako ng Diyos. At dyan po tayo humahawak, dyan po tayo dapat manangan, mag-cling sa mga pangako ng ating Panginoon na hindi po mapapako, hindi magkakabula, mga pangakong Kanyang kayang-kayang tuparin. Sapagkat siya ay Diyos, hindi lang tapat na nangako, kundi makapangyarihan na isagawa ang lahat ng Kanyang ipinangako, sinalita, pinahayag, at planong gawin sa buhay ng bawat mananampalataya. So, faith is God's way of giving every believer and Christian confidence and assurance. Pakitanong mo ngayon katabi mo, may confidence and assurance ka na ba? Come on, sige nga po, may confidence and assurance ka na ba? Kasi yan ang innate na karanasan ng isang totoong believer na merong tunay, nagliligtas na pananampalataya sa Panginoon. Hopeful of the things na hindi niya nakikita, hindi niya nahahawakan. Gaya ng langit, kung ikaw ay nampalataya talaga sa Panginoon, hindi ka magdududa, may langit nga ba? You will be confident and assured na may langit talaga. At mapupunta ka doon. Time comes. Kasi pinangako ng Diyos ang kaligtasan ng kaluluwa sa sino mang sa Kanya'y mananampalataya. Look at these promises, mga kapatid. Magko-quote po ako ng 3 na mga kapahayagan ng Panginoon. Pangako na tayo po ang sumukat kung atin po bang pinanghahawakan, pinaniniwalaan,
baka pinagdududahan, baka hindi na ilalapat sa atin po mga situation. In 1 John 5:12, it says there, whoever has the Son has life, whoever does not have the Son of God does not have life. So yan po ang sabi, tila baga pangako ng Panginoon. Sino man ang pinananahanan ng anak ng Diyos ni Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Pero ang sino mang hindi tinatahanan ni Kristo ng bugtong na anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Do we believe this? May ganyan ba tayong conviction or substance na ang Diyos ay may kakayanan talaga tayong iligtas? O until now, kahit matagal na tayong believer, natatakot tayo na baka sa impyerno tayo mapunta. Simply because may ginagawa pa rin tayong kasalanan, meron pa rin tayo pinapamuhay na kasalanan, pero the substance, the confidence and assurance ay dapat nandun sa mga tunay na nanampalataya sa Panginoon. Na siya ay tiyak maliligtas because of the Lord Jesus Christ. Luke 6:37, sabi diyan, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Huwag kang humatol kasi hahatulan ka din. Huwag kang manlait ng kapwa, huwag kang gumawa ng masama sa kapwa, huwag mong parusahan. Condemn, sa Tagalog Bible, ang nakasulat ay parusahan. So, huwag kang magparusa para hindi ka rin parusahan. Forgive and you will be forgiven. Naniniwala ba tayo dyan? Okay? Na ang salita ng Panginoon na to, katotohanan. And most of all, kaya niyang tuparin, iparanas sa'yo, ipagkalob sa'yo, kaligtasan, ang ikaw ay hindi mahatulan, makondem, ang ikaw ay mapatawad o hindi mapatawad. Another verse, 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So, dito ay sinasabi, walang papahintulutan ng Diyos na pagsubok, sobrang bigat o dami na pagsubok, trials, troubles, hardship, problems sa iyong buhay beyond to what you can bear. Di ba? Unfair ang Diyos kung ibibigay sa iyo na pagsubok, hindi mo kayang i-overcome at malampasan. Amen? Tiyak talo ka doon. But God is able not just to provide a way out for the genuine believers of the Lord na ma-overcome gaano mang kabigat, kadami na mga pagsubok at problema. Dahil common lang ang kanyang ibibigay ng mga pagsubok at pagsusulit, disiplina, even so punishment sa kanyang mga anak. Dahil tapat siya. Hindi niya hayaan na tayo ay matempt nang hindi natin kaya na i-overcome. At siya pa nga, in fact, ang magbibigay sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya, lalo na sa mga taong kapag may mga pinagdadaan ng mabibigat na sitwasyon ng buhay, ay naninikluhod sa Diyos by faith. Umaasa sa Diyos sa diwa ng pananampalataya. And the Lord really responds. Dahil ang Diyos po natin is a prayer answering God. Kaya napaka-importante ng pagsunod sa kalooban ng Diyos in the area of prayer, worship, meditation of His, and most of all, pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. So yan po yung una na summary ng atin pong binubulay ngayon na true Bible faith, which is to live by faith. And it's, number one, yung letter S, sa substance. Okay, hindi ko na malimutan, substance. And the second one is evidence. Pakisabi nga po natin itong word na to, evidence. Sa Tagalog, ebidensya, evidence. Kasi sa verse 1b, again, sa New King James Version ko po kinuha, ito po nakasulat, now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Andyan po siya talaga. Ginamit po yung word na yan sa NKJV translation.
So that word, mga kapatid, evidence, simply means conviction. Pakisabi nga po natin, conviction. Ang ibig sabihin ng conviction ay belief o kaya ay pagiging convinced. Parang mababanaagan natin sa word na conviction, yung word na convinced. Di ba? Conviction, convinced. So yan po ang synonym ng word na evidence, conviction, na may synonym din na belief, paniniwala, or yung pagiging kumbinsido natin o ng mga mananampalataya. So, ang pagiging convinced o ang ebidensya na ang Diyos may sinabi, may sinalita, may pinangako at kanyang tutuparin ay inward experience, confidence, assurance o ebidensya ng isang mananampalataya talagang totoo na ligtas. Totoong mananampalataya na mayroong kaligtasan ng kaluluwa na nagmula sa Panginoon. That inward conviction from God that what He has promised, He will perform. So nare-reiterate ko lang po dito ang katotohanan na kapag tunay tayo mananampalataya, meron tayong faith na nakapagliligtas. Faith na galing sa Diyos, hindi po galing sa kung saan, meron tayong conviction. Tayo ay convinced na yung salita, pangako ng Diyos, kaya niyang tuparin sa iyong buhay. Lamang ang painful scenario na nangyayari minsan sa buhay ng mga mananampalataya o experience is that nagda-doubt. O kaya yung pangako ng Diyos nalilimutan. Kapag may mga pagsubok, sabay-sabay, pagka ikaw ay crushed, pagka ikaw ay nai-irritate, kapag tayo ay nape-persecute, o kaya pag tayo nasasaktan, nabibigatan sa buhay, sa anumang mga kadahilanan o problema, there are lots of tendencies na malimutan natin, mag-doubt tayo, hindi natin mapanghawakan ang pangako at salita ng ating Panginoon. So, pero ito ay but natural na impulse o tendency ng mga tunay na mananampalataya na ang salita ng Diyos mapanghahawakan, ang salita't pangako ng Panginoon matutupad, tutuparin ng ating Panginoon. Alam niyo po, alam ko marami tayong experience, masasabi siguro bilang believer ng Panginoon, na pinanghawakan natin ang kanyang salita at pangako at hindi po tayo nabigo. Tayo po ay hindi lang inalalayan ng Diyos, kundi talagang binigyan tayo ng katagumpayan sa buhay. Hindi lang minsan, kundi mula nung manampalataya ka, dahil ikaw ay nagtiwala sa kanyang salita pangako, pinanghawakan mo, alam mong tutuparin ng Diyos sa iyo ang kanyang pangako, all your life, as a Christian, as a believer, napatunayan mo na. Marami siguro sa atin magte-testify niyan. I for one, nung ako po ay tinawag ng Panginoon na mag-full-time, iwanan ko na yung aking trabaho, yung akin pong business, at mag-full-time sa ministry, mag-pastor na po, mag-full-time. Bagamat ang isang bahagi po ng aking puso't isip ay nag-aalangan, may takot, may worry, may doubt, but half of my heart and my brain says, step by faith. It is as if God is saying, trust me, just obey me, and I will provide for you. So, nag-full-time po ako by faith. May tao na nagsabi sa akin, isang guro, parang assistant principal na yata. Sabi niya sa akin, ba't ka nag-resign sa trabaho mo? Ganda-ganda ng trabaho mo. Sumenyas ng ganun sa akin, na may tililing daw ako. Baliw daw ako. Mga anak ko po during that time ay hindi pa po tapos ng pag-aaral, 5 po sila. Magkakasabay po sila kolehiyo. Kaya hindi po madali na desisyon. Ang sumunod, magtiwala, manampalataya, umasa sa Panginoon. But to cut the story short, mula nun, I've been a pastor, full-time pastor for more than 2 decades. Pinatunayan po ng Diyos na tapat siya. Lahat po na anak ko ay nakatapos. At by God's grace, glory to Him, pinagkaluban po ako ng Diyos na mga katagumpayan in life. So, meron pong evidence, conviction,
at assurance na ibinibigay ang totoong pananampalataya na meron ka o mapapasa iyo kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon Jesucristo as your Lord and Savior. That inward conviction from God is a belief, being convinced of that what God has promised, He is able to perform. Kaya kung ngayon, parang hindi ka pa sure, hindi ka pa decided, manampalataya ng buong-buo kay Lord, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon dahil iniisip mo yung bukas, yung future, iniisip mo yung bisyo mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, na baka tamaan, o kaya ay baka ma-persecute ka ng family mo, ng asawa mo, ng anak mo, o kaya ay baka dumating ang mga pagsubok ng Diyos at hindi mo kayanin. Okay, may evidence ang pagkakaroon ng true Bible faith. And that is to live by faith. At may evidence, mga kapatid, may evidence. The availability of God-given faith in one's life is conviction enough that he will keep His word. For example, is si Abraham. Si Abraham po, isang mayamang tao, siya po yung pinili ng Diyos para simulang tubusin ang tao sa dominion ng kasalanan o kay Satanas. So tinawag ng Diyos si Abraham at pinapunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung nasan, kung paano siya makakarating doon. Biro nyo, stable po siya sa kanyang lugar, mayaman siya, may hayupan, maraming alipin, napaka-komportable niya. And God said, Abraham, leave your country. Go to the place that I will show you. To cut that story short, sumunod po siya. Ang pangako ng Diyos, gagawin siyang ama ng lahat ng mga bansa at ang kanya magiging saling lahi ay magiging kasindami ng buhangin sa dagat, magiging kasindami ng bituin sa langit, at sa kanyang lahi magmumula ang tagapagligtas, no other than the Lord Jesus Christ. May pangako. In fact, hanggang sa mamatay nga siya. Hindi naman niya nakita yung heavenly city na pinangako ng Diyos. Yung Messiah na magmumula sa kanya, hindi naman niya nakita. But Abraham obeyed God by faith. Iniwan niya kanyang bansa, pamilya, kamag-anak. Dala lang niya yung kanyang asawa kasi siya po ay, wala silang anak at that time. So, they traveled. He obeyed God. Pero lahat ng pinangako ng Diyos sa kanyang buhay, tinupad ng Panginoon. There was a time, sabi ng Diyos, ialay mo ang anak mong si Isaac sa altar. Oh, grabe, kaisa-isa. Yung pinangakong pagmumulan ng Mesiyas, iaalay niya at papatay niya sa altar. Utos ng Diyos, for the Lord, as a sacrifice. He obeyed. Thinking, believing, na kayang buhayin ng Diyos yung kanyang anak kahit mamatay sa altar. Pero hindi pinahintulot ng Diyos. He received back Isaac, his one and only son, alive, from death to life. Kaya naging living sacrifice din si Isaac, just like the Lord. So, ang kaibahan lang, si Isaac, ang Lord, nung mamatay, nagbangong muli mula sa libingan. Si Isaac, yung kanyang soul ang pumunta sa Panginoon. So, mga kapatid, napaka-importante ang ebidensya ng atin pong pananampalataya. Evidence. Conviction. Being convinced of. O belief natin sa salita ng Diyos, sa kanyang pangako. Gaya halimbawa nito, may pangako dito ang Panginoon, Matthew 6:33. Sino po nakakabisado niyan? Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Ready? 1, 2, and 3. Saliksikin nyo muna, o hanapin nyo muna, o unahin nyo muna ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ang kanyang katuwiran. Yun po ang sabi dyan. Ang kanyang katuwiran. At lahat ng iyong mga pangangailangan, ibibigay sa iyo. May pangako po ang Diyos dyan. Marami, I suppose, makakapag-testify sa talata. Life verse nyo to. I, for one, ito po talaga yung pinanghawakan ko nung ako po'y maging Kristiyano. Napakaganda pong pangako ng Diyos na panghawakan.
Dahil ang nangako ay tapat, mahimala, makapangyarihan, hindi po magkakabisala ang kanyang salita at pangako. Nang pag tayo, inuna natin siya, sinunod natin siya, in every area ng ating buhay, nothing to worry about sa iyong mga pangailangan. The Lord will provide for you. The Lord will really provide. Amen? Yan ang kanyang salita dyan. Are you able? Hawakan yan, panghawakan yan. If so, you're blessed. Alam ko na ang future mo kapag kaya ng life verse mo. Pinangahawakan mo, nakatanim na yan sa iyong puso't isipan, and you step by faith. At minsan, kahit pa masabihan kang parang luko-luko, siraulo, baliw, na ikaw ay sa demonyo na, as long as you walk in God's ways, you obey God's will, yan po ang mangyayari. Nangyari na po yan sa buhay ng maraming tao in the Bible, somehow, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya ng ating pa. Another verse, Psalms 19, verse 7 to 11. It says there, mga kapatid, ang benepisyo at attributes ng salita ng Diyos o pangako ng Diyos. It says there, the law. The law pertains to the Word of God, the promises of God. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Ang salita ng Diyos ay trustworthy, sabi po dyan, making wise the simple. The word of the Lord is right, giving joy to the heart. It is radiant, giving light to the eyes. It is pure, enduring forever. The word of God is firm. The promises of God is firm, righteous. At ito'y kinumpara pa sa ginto o kayamanan, higit pa sa precious gold o kayamanan o sa masasarap na pagkain such as honey. At ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng gabay o babala. Kaya dito po natin makikita ang hatid ng salita ng Diyos. Mga pangako ng Diyos. Kung atin pong pangahawakan, pagtitiwalaan, ipapamuhay, at talagang kauuhawan at ia-apply in every area ng ating buhay. A lot of things pinapahalagaan po natin in life. Inuuna as we deem it na priority. Pero look at the benefits of the Word of God. Kaya I suppose lahat ng mga may tunay na pananampalataya sa Diyos, may saving faith, itong uunahin sa buhay. Itong dapat mong unahin if you are really a believer of the Lord. Ang salita, pangako ng ating Panginoon. Babasahin mo yan lagi kasi I suppose ang mga tuwing manampalatayang Panginoon may hunger, may craving sa Word of God na mabasa, pakinggan, and most of all, masunod at maipamuhay. The most important na pangangailangan ng tao in this life, in this world, ay salita ng atin pong Panginoon. Kasi all in na po ito eh. Lahat po ng kailangan natin, mararanasan natin, solusyon sa ating magiging problema, nakapaloob po sa salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon, makapangyarihan. Hindi lang po bumabago ng puso, nagbibigay ng katalinuhan, kundi nagkakalob ito ng katagumpayan in every area, most of all, trials and problems of life. More so sa temptation. Ang lahat ng mga nakakaranas ng temptation, magsabi nga ng amen. Kokonte, parang kami lang yata. Di ba? But if you have God's Word in your heart, if you will really seek God's will according to His Word, may empowerment yan. Yun po ang sabi ng Psalms 19, verse 7 to 11. May strength, may pagbabago sa puso, may kaliwanagang binibigay ang salita ng Diyos sa isipan natin na minsan nadidiliman. Kung hindi man nadidiliman, confused. Kung hindi man confused, ay blanco. Wala pong kakayanang alamin kung anong dapat gawin sa isang sitwasyon o sa buhay, lalo na kung mga masasalimot na sitwasyon in life. Salita ng Diyos. Napaka-importante. So yan po yung pangalawa na summary ng true Bible faith, which is to live by faith. Evidence. Ang pangatlo po ay witness. Pagsabi nga po natin, witness. Sa verse 2 to 3 ng New King James Version,
hindi na po natin makikita tong word na to. Pero may synonym po na word. Ginamit ko lang po yung word na witness. And it says there, sa verse 2 to 3, sabi po doon, for by it the elders, pakisabi nga po natin, elders. For by it the elders obtained a good testimony. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So, hindi natin makikita dyan yung word na witness, pero may word dyan na elders. Sa ibang translation, ang ginamit po na word ay hindi elders, kundi ancients, mga naunang tao, mga tao in the past, in the Old Testament times. Those are prophets, patriarchs, mga chosen people and nation of God na tinutukoy po ng mga translation na to ng Bible, ancients na tinawag. Sa New King James Version, elders po ang ginamit. But these are synonyms ng witness. Okay? Bakit ko po nakuha yung witness? Kasi sa chapter 12, verse 1, nasa chapter 11 po tayo, di ba? 1 to 3. Sa chapter 12, yung sumunod na chapter, sa verse 1, may sinabi po doon about this word na witness. Kung pupuntahan nyo. Sa English, ang nakasulat po doon na, since we are surrounded by clouds of witnesses, sabi po doon. May binanggit pong witnesses sa chapter 12, verse 1. Kaya ko po yun nakita. Nakuha itong word na to, witness. Another summary ng true Bible faith, which is to live by faith, and that is witness. Sino yung mga witness? Mga elders, patriarchs, prophets in the Old Testament times. Remember, ang book of Hebrews, mga kapatid, ay part ng New Testament books. Pero at the time na sinulat po yan, hindi pa po kumpleto ang New Testament books. In the making pa lang. So now, sa panahon nating ito, na ang buong Biblia po na hawak nyo ay kumpleto na. Ayun po ang sabi ng Revelation. Wala nang pwedeng idagdag at ibawas. Kumpleto na ang revelasyon ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ang 66 books of the Bible, na ang sumulat ay 40 plus human writers, may isasama na po natin sa mga ancients, patriarchs, prophets, people of God, nation of God, ang mga disciples, apostles, believers of the Lord in the New Testament times. Ayan po, ang mga gospel writers, Matthew, Mark, Luke, John, Paul, Peter, Timothy, ayan po, ang mga sumulat ng New Testament books, more or less, not less than 15 po sila. So all in all, 40 plus writers, ang buong Bible, 66 books. So kumpleto na siya. At sila, yung mga sumulat niyan, ang mga tinatawag pong witnesses. And in this modern time, kasama po tayo sa mga masasabing witness, mga saksi ng Panginoon, hindi saksi ni Jehovah, kundi saksi ng Panginoon. Mga witness ng Panginoon. In Bible times, men and women of God na naging witness ng Panginoon. So, sila po ay mga witnesses. At sa ating pong passage sa chapter 11, kung itutuloy mo yung basa, verse 4 hanggang 39, binanggit po dyan yung mga heroes of faith, such as Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Idagdag na po natin ang mga apostles and disciples in the New Testament times, and I want to include also sa paglipas ng panahon ang mga witnesses ding tinawag ng Scripture, and those are the believers of the Lord. Past, present, and future na mga tunay na mananampalataya ng Panginoon ay tinatawag pong witnesses. So we have no time today to discuss these people, kung ano yung kanila naging mga heroic deeds, kung paano nila na-demonstrate ang kanila pong grabing pananampalataya. Halimbawa, si Noah, di ba? Never pa siya nakakita ng ulan at baha during his time. Pero sumunod siya sa Panginoon na gumawa ng arka. Pero ni minsan di pa umulan during his time. Ang mga halaman ay dinidilig lang ng mga Jew, ng mga hamog, o ng mga batis.
o maliliit pong ilog o sapa. Never pang umulan. But by faith, he obeyed God. At naligtas siya 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. So, those people in the past, ancient times, elders, prophets, patriarchs, apostles, disciples, believers, ay mga witnesses ng Panginoon. Naging mga saksi sila ng Panginoon. Saksi, ang ibig sabihin, witness ay ang pagiging saksi, ang pagsaksi. Saksi ko ang Panginoon. Ako ay nakaalam sa, kilala ko ang Panginoon. Ipinapakilala ko sa inyo. Isinishare ko sa inyo ang Diyos. So nagwi-witness tayo in that sense. Tayo ay mga saksi ng Panginoon Jesucristo. Witnesses of God. So these people are able to witness to other people because God witnessed to them. So, yan ang maganda, no? Kapag tunay ka na anak ng Diyos, manampalataya ng Diyos, witness ka ng Diyos, nag-witness sa iyo ang Diyos, makakapag-witness ka effectively sa iba. Ganyan po ang buhay ng isang taong talagang na-witnessan ng Panginoon, meaning, nakakilala talaga siya sa Panginoon, nanampalataya talaga siya totoo sa Panginoon, so that man, woman, person, is able to witness to other people because God witnessed to him or her. Kaya, congratulations sa iyo. Kung alam mo na nakapag-witness ng Diyos sa iyo, nakilala mo na siya, nanampalataya ka na, nararanasan mo na siya, pinaglilingkuran mo na siya, at siya na yung pinaka-importante sa buhay mo, then you're not just blessed and victorious in life, but God is able for you to become an effective witness to other people as well. Gagamitin ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos sa buhay ng iba. Kung nag-witness ng Panginoon sa atin, kung binigyan na tayo ng faith ni Lord, kung na-encounter na natin siya, kung tayo nakaranas ng born-again experience, conversion, regeneration, ng quickening of our spirit, so we can be able to witness to other people. So ang faith, mga kapatid, galing sa Diyos. Binibigay niya sa tao. Remember, ang tao, because of sin, patay sa kasalanan. Walang patay na able na kumilos, gumalaw, mag-praise and worship, sumamba, kumilala, sumunod sa Diyos. Spiritually dead. No wonder, a lot of people around us, kahit ano gawin nating sermon, share ng Word of God, prayer, fasting pa, tapos tinatakot mo na, sa impyerno ka mapupunta pag di ka sumama sa akin sa church, pag di ka nagsimba, wala pa rin. Andun pa rin sa lumang buhay, sa makasalibutang gawain, sa gawaing masasama. Kasi hindi pa po siya binibigyan ng Diyos ng enabling of faith, genuine faith, manampalataya at sumunod, makilala ang Diyos, kilalanin ng Diyos, sundin at paglingkuran ng Diyos sa kanyang buhay. So, yan ay isang divine approval sa mga tunay na manampalataya sa kanilang buhay, sa kanilang activities, missions, ministries, paglilingkod sa Diyos na buhay. So, as I close, mga kapatid, on this topic, living by faith, is the true Bible faith? May acrostic po tayo. Sino po nakakaalala? Nakakatanda? Wala akong premyo ngayon. Kaya walang gusto sumagot. Ano? Okay. So, ang acrostic natin ay from this picture. From this picture. Ayun, Sue. Okay. Ano na yung words na yon, letters na yon? S-E-W. Pansinin niyo po yung picture na yan na nilagay ko dyan. Ako, 3 days ago, ako po'y nagsulsi. Nagtahi po talaga ako. Dahil yung isa ko pong korto, sige, medyo, baka hindi alam ng iba yung korto, short pant. Short pant. Nabutas yung bulsa. Napagkakamalang ko talaga, napalabulsa pa naman yung cellphone, dumidiretso talaga yung cellphone ko. Hindi ko na kaya. Lagi nang nalilimutan kung butas pala yan. Sinulsihan ko po. And the result, mga kapatid, is enclosed yung bulsa ko. Wala na akong nahuhulog at nasisirang bagay na ibinubulsa. At confident na po ako. So, nasolusyon na ang aking problema dahil sa pagsulsi, pagtahi. Because I sewed it. Tinahi ko po siya. So, wag naman po kayo maawa sa akin kung wala akong makina. Baka bigyan nyo ko. Okay lang. So, karayom. Okay, tagal pa bago ko na isuot yung dahil medyo, alam nyo naman pag medyo may edad-edad na, malapit na maging senior, ang hirap ng si Nanay Mercy, sanay na kasi mananahi si Nanay Mercy.
Okay, salamat na lang si Nanay Mercy, hindi po mananahi ng damit, hindi mananahi ng mga alibay, ng mga tahitahing dahilan. Okay. Praise God. So, ang connotation ko po dito, mga kapatid, is that kapag ka ang isang butas, di ba, ay nasulsihan na tahi, di ba, nagiging useful ang bagay na yan. Ang bulsa, ang damit, di ba, at nawawala yung problema. Nagiging matibay ang tela kapag tinahi, gaya po niyang ganyang tahi, sobrang tibay po niyan, mga kapatid. So, sa atin pong acrostic na atin pong binulay, halaw sa Biblia, New King James Version, which is S, substance, evidence, E, and W is witness. So, yan po yung ating acrostic, which is SU. So, ito po ang akin pong isi-share sa inyo na benefits po ng SU, ng tahi, okay? Ng substance, ng evidence, at ng witness. Kasama po tayo sa na-witnessan, minsan, kaya tayo nakakilala, at tayo din ngayon ay gagamitin ng Diyos as His witnesses sa buhay ng iba. So, yung faith na bigay ng Diyos sa'yo, o kayang ibigay ng Diyos sa'yo, is able to give you ng kakayanan na maunawaan ang Diyos, maunawaan kung ano ang kanyang mga ginagawa. Faith enables us to understand what God does. Number 2, faith enables us to see what others cannot see. And lastly, faith enables us to do what others cannot do. Grabe po yan. Ulitin ko po, sabi dyan, faith enables us to understand what God is doing in our lives, in the lives of other people, around us, in the whole world. Okay? Kung may nagtatanong pa sa atin, bakit hinahayaan ng Diyos na mamatay yung sanggol? Mamatay yung taong ang bait-bait naman? Christian pa nga, namatay maaga? May mga dahilan. At yan ay kayang isupply na kapaliwanagan ng Diyos sa ating buhay kung meron tayong pananampalataya to understand a lot of things. Psalms 19, verse 7 to 11, sabi doon, di ba? The law of the Lord ay nakapagbibigay ng talino sa mga may pahat, kulang o mahina na kaisipan o intellect. Kaya ang salita ng Diyos, pag binasa mo ng binasa, all throughout, paulit-ulit, ang resulta po is tunay na ikaw ay magiging matalino. Maaari matalino sa ilang mga bagay, pero sa mga kalooban ng Diyos, sa kanyang plano, sa kanyang pagka-Diyos, sa mga dapat nating iwasan at gawin, malalaman natin. Kaya magagabayan tayo ng salita ng Diyos. At yan ay mangyayari lang kung meron tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Faith enables us to see what others cannot see. Faith enables us to do what others cannot do. Alam niyo po yung mga ancient people, prophets, patriarchs in the Old Testament time, in Bible times, ang dami po nilang ginawa na hindi po common. Naroong pong nag-step of faith sila kahit na sila ay mamatay, kahit sila ay pahirapan, kahit sila po ay mabanis sa kanila pong lugar, kahit sila po ay iwanan ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. They obeyed God. At napatunayan po natin in the scripture kung ano nangyari sa mga taong yon. Nag-step of faith. Nag-exercise ng faith sa Panginoon. May tunay na pananampalataya. Nagawa nila ang mahirap gawin. Nagawa nila ang hindi kayang gawin ng iba. Ialay ang buhay, talikuran ng lahat, ang comfort, ang kayamanan, ang trabaho, negosyo, para sumunod lang sa Panginoon. Pero hindi po sila nag-fail. God blessed them. God protected them. God gave them victories. Kaya nga, sinabi silang heroes of faith, mga kapatid. At yan ang mangyayari sa buhay mo, kapatid. Kung ikaw mananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas mo, kung meron ka ng buhay na pananampalataya, marami kang makikita, mauunawaan, at magagawa na hindi nakikita, hindi nagagawa, at hindi alam ng marami. Because of faith. Because of saving faith. So I propose only one thing. Parang things to do po natin.
before we end up sa topic po na to. Living by faith is the true Bible faith. I propose that we must place our faith in the Lord Jesus Christ para maligtas ang ating kaluluwa at magkaroon tayo ng pananampalatayang galing sa Diyos. Kasi ang pananampalataya hindi po sa atin nanggagaling. Ang pananampalataya nanggagaling sa Diyos. Siya munang kikilo sa iyo para magawa mo siyang kilalanin, sampalatayanan, at sundin sa iyong buhay. So we must place our faith in the Lord Jesus Christ. Ito yung dati ang pananampalataya mo nasa relihiyon, o kaya ay sa pera, o kaya ay sa kapwa mo, o kaya ay sa magulang mo, o kanino man, o saan man, na para bang sinasabi mo na, ako ay naniniwala sa Diyos, ako ay sa langit mapunta kasi mabait naman ako. Pero on the other hand, you don't read the Bible, you don't have cravings, you don't go to church, you don't obey God most of the time. What you obey is your own desire. So, medyo nagbubunggo po yon. So, what we need is to decide once and for all. Manampalataya, ilagak natin ang ating faith kay Jesus Christ as our Creator, Savior, and Redeemer ng atin pong mga kaluluwa. And, kilalanin natin siya as our High Priest. Remember, ang High Priest po in the book of Hebrews ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. And in the whole Bible, ang High Priest ay tao. Pero si Jesus Christ, nung ialay niya kanyang buhay sa krus, naghahak po yung telon sa templo. At ang tao, since then, ay nagkaroon po ng kalayaang makalapit sa Diyos boldly, personally. Diretso na. Wala na mga priest pang kailangan na magministeryo sa kanila, ipaghandog sila, patayin yung handog nilang hayop, o yung alay nilang mga offerings, thanksgiving. No need na ng mediator, ng kumbaga sa telepono, no need na ng tawag doon na operator. Direct dialing. Amen? Diretso na sa Panginoon ang ating panalangin, pagkilala, pagsamba, at pakikipagrelasyon. Kasi siya yung ating high priest na nananatiling buhay, magpakailan-kailan pa. Nandun siya sa langit at nagmi-ministeryo as our high priest. Nag-i-intercede at nagliligtas at nagsusupply ng pangailan ng kanyang mga anak na narito sa lupa. Nagpapatuloy siya na maging high priest para sa mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, the challenge is, do we need to have a superior faith sa ating buhay? Gusto ba natin na magkaroon tayong pananampalataya na napakalakas, napakatibay, superior, kasi galing sa Diyos natin na superior priest natin, superior God natin, supreme na ating tagapagligtas at provider ng ating buhay at pangangailangan. So we need the Lord Jesus Christ. Amen? Worship Him in spirit and in truth. God's words and promises are never to be broken. In your life, kung tayo po'y mananampalataya ng totoo, and most of all, magkukumit na sumunod sa Kanyang kalooban at maglingkod sa Kanya habang nabubuhay. God is able to grant you your need as well as every victories na kailangan mo in life. That's His promise. Kaya ba natin panghawakan yon? From a God who is faithful, miraculous, all-powerful, buhay, totoo, mapagpala na Diyos in the Scripture, in the Old Testament times, in the New Testament times. Proven na po yan. There are lots of witnesses. May mga ebidensya. Mga taong may substance. May tunay, totoo, at nakapagliligtas na pananampalataya. Let's rise up. Let's rise up, mga kapatid. Let's come to God in prayer. As we sing this song, mga kapatid. Gawin natin ang song na to, parang meditation ng ating puso, most of all, parang prayer natin, mga kapatid, or expression po ng ating pagsampalataya, pananampalataya, pagbabalik loob, paghingi ng habag, awa, tulong mula sa ating Panginoon. Sa Diyos na may kakayanang bigyan tayo ng kalakasan spiritually kasi in the spirit tayo ay nanghihina, kulang tayo sa kalakasan, especially hindi lang sa mga pagsubok ng buhay, lalo na sa mga tukso
temptasyon ng buhay. We need God. We need to come to Him by faith and to trust in His Word as well as to His promises na kailangan nating hindi lang panghawakan kundi i-claim na po sa ating mga buhay. Sapagkat ang Panginoon pong lumikha sa atin, tumatawag sa atin ngayon, humihipos, kumakatok sa ating mga puso, is able to supply all of our needs. Because He is God, so generous, merciful, and compassionate, loving, and most of all, siya po ay omnipotent. Siya po ay makapangyarihang Diyos, mapagpala na Diyos. Let's come to God in prayer, in worship, as we sing this song for the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. May God bless us all.
pray? Meron po ba sa atin dito may desire na maipag-pray siya? Meron po ba sa atin dito mayroong immediate na request sa ating Panginoon? Whatever it is, can you raise your hand? I will pray for you. Thank you. Okay, meron. Meron pa po ba dito? Gustong maipag-pray, maisama sa prayer? Meron kayong may dinidesire yung puso from God sa inyong buhay? Meron po ba? Okay. So, pwede ko ba imbitahan dito sa unahan yung mga nagtaas ng kamay? Mga may gusto may ipag-pray? Lalo na kung ang desire ng puso mo, maligtas ang kaluluwa mo sa impyerno because of your sin. Tama na lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung may need tayo from God sa ating pangangailangan in life, sa buhay natin, whether it be financially, materially, physically, relationally, emotionally, mentally, lalong-lalo na spiritually, we need God. Let's come to God. Let me pray for you. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita at pangako na nahayag sa aming kalagitnaan today, pointing us to live by faith. A genuine faith, saving faith, na sana sa iyo nagmumula, sa iyo magmula, ma-exercise namin lagi at tuwina sa aming pong buhay. In the light and power of your word and spirit, all for your glory. Panginoon, narito po ang inyong mga anak na lumalapit sa iyo by heart, in the spirit, nagbibigay ng pagpapahalaga sa importance at power ng prayer. Ito po ang kanilang desire. Ito po ay worship nila sa iyo. Ito po ay thanksgiving nila sa iyo. And most of all, expression ng kanila pong tiwala, pananampalataya at pag-asa sa inyo po nila ibinibigay. Panginoon, namamagitan po kami in their behalf, Lord, to meet their needs, Father. To be saved, to be protected, to be blessed, to be victorious, and not just to be pleasing in your sight, but more useful sa paglilingkod po sa inyo in every area of their lives, in the four corners of your church, and in the lives of other people as well, as your servants, Panginoon. Anoint them, Father God. Fill them even more of your Spirit. Continue, Father, to reveal your words, your truth, your plans, your purposes, your goodness sa kanila po mga buhay as they acknowledge you as God, Savior, Redeemer ng kanilang buhay at kaluluwa, and as they express their faith publicly na hindi po kayo kinakahiya, and I believe hindi nyo rin po sila ikakahiya. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat sa inyo pong patnubay, sa inyong pangako, salita, kapangyarihang hindi po masusukat, hindi po malilimitahan, hindi po magkukulang sa buhay po ng mga kapatid naming ito. And I also pray for each one na naririto. Hindi man po nagpunta rito, hindi man po nag-express publicly ng pananampalataya, pero ang puso right there where they seated, where they are standing, Panginoon, ay binubuksan sa iyo. Inanyayahan ka para pumasok, manahan at maghari bilang tagapagligtas. At kayo na po ang hinihiling na maging driver ng kanilang buhay from now on, na kayo na po ang masunod sa kanilang mga buhay, na bigyan nyo sila ng hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa, kundi kalakasan ng espiritu, ng pananampalataya, to endure and to overcome every trials and temptations and sufferings and hardship of life. Man din ang mga habitual sins na naipapamuhay, matalikdan, maisuko, at ang kalooban nyo na po ang masunod sa kanila pong mga buhay. Bless them, Father God. Continue to touch their hearts. Continue to teach them your word. Salita na makatuwiran, makatarungan, buhay, mahimala, at nagliligtas ng kaluluwa
bumabago ng puso at buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo pa po kami as we continue with this service, and may you be glorified even more in our lives as we do your will. All this, our Heavenly Father, we pray in the name of Jesus, our Lord and Savior, and we say, Amen. 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 Palakpakan po natin ating Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, our Most High God, our soon-coming King, Jesus, the name above every name, the Alpha and Omega, the soon-coming King, the Judge of all the earth, our Most High God, our Savior, Redeemer, and Deliverer. Hallelujah. Glory to you, our Lord and Savior, Jesus Christ. This we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Glory to you. Salamat po, Panginoong Jesus.